Ang mapagpalang pagbati po, madlang netizen. Mabuhay po tayong lahat, but God first. Ito panonoorin nating bagong video mula kay Kaalam PH. Paki-subscribe po yung kanilang channel sa baba. Ilalagay ko yung link. At kung ikaw po ay bago dito sa ating channel, please like and share and subscribe. Paki-hit na rin po yung notification bell para updated ka sa tuwing gagawa tayo ng mga reaction video na balita katulad nito, no? Ito po dagdag kaaway na naman ng Chino, no? Ang Australia. Lahat na lang binubuli nito kahit mga malalaking bansa. Ang feeling ata nila sa bansa nila sila yung number one most powerful country, no? So nagkakamali sila diyan, no? Kasi itatapat lang sa US yan, wala nang sinabi yan, no? Ang kalaban pa nila, dahil sa pag-uugali nila na nakikita na ng buong mundo, buong mundo talaga ang kalaban na nila dito, no? Ilan lang naman yung kaalyado nila at katulad ng Russia, talagang nasasabak pa sa gera na hindi matalo-talo ang Ukraine na napakaliit lang din ikukumpara sa bansa nila. Tapos ngayon sila di ba? Magtulong-tulong man sila, hindi sila mananalo sa allied talaga, no? Ito, madlang netizen ang sabi, no? Naku po, China, inatake ang helicopter ng Australia. Grabe, no? Talagang lahat na lang, binubuli nila. Halina't at panoorin natin kung ano ba yung napapaloob dito sa mga balita na to. Ginulat na naman ng China ang mundo sa panibagong aksyon nito matapos magkasubukan ng isang fighter jets ng China at isang helicopter ng Australia. Isang makapanindig balahibong komprontasyon ang naganap at ito ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Subalit bago ang lahat, hindi lang Taiwan, Amerika, Pilipinas at India ang mga bansang nakakaaway ngayon ng bansang China, dumagdag na rin sa listahan ang bansang Australia. Ika-7 ng Mayo sa kasalukuyang taon, naganap ang panibagong panghaharas ng China sa mga bansang kapanalig ng Amerika at ang bagong nakatikim ng kanilang bagsik ay walang iba kundi ang isang helicopter ng Australia. Napilitang umiwas ang isang piloto ng Australian Air Force matapos magpakawala ng flare ang isang Chinese military jet malapit sa isang Navy helicopter na tumatakbo sa international waters. Delikado kasi yun, madlang netizen, no? Yung flare na nilalabas ng fighter jet, na titirahin ka ng missile, di ba? Pagpapalabas sila ng flare para doon sumalpok yung missile, no? So yun, wala silang missile na nilabas or arm attack, kundi nag-ano sila ng maneuver sa harap mismo ng malapit sa harap ng helicopter, tapos naglabas sila ng flare. So delikado yung flare na yon, mga aluminum yon na pwedeng pumasok sa engine ng helicopter or mismo sa pinaka-rotor ng hélice na pwedeng ikabagsak ng helicopter at masasawi ang mga taong nakasakay doon. So yun yung kadelikaduhan sa ginagawa na itong mga Chino na to, no? Hindi nila iniisip yung pwedeng mangyari na makakapahamak sila ng tao. Basta ang gusto nila mambuli at parang siga ba, no? Pero tignan mo, matatauhan yan once na may mamatay sa ginagawa nilang ganyan. Kahit dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, yung pagka-water cannon nila, kahit hindi arm attack yan, basta may mamatay sa amin, no? Na mga crew sa West Philippine Sea, dito sa mga kabarkuhan natin, mag-uumpisa na ng malaking gulo yan, no? At hihingi na natin sa ninunong Amerika natin ang Mutual Defense Treaty. Kasi sobra yun pag kami mga napahamak ng tao. Sa ginawa nilang yan, kung may nangyari dyan sa Australia, malamang magkakaroon na rin ng matinding digmaan yan. Mag-isip din kayo, mga tao sa China, no? Pinapahamak talaga kayo ng presidente nyo, pati ng pamilya nyo, dahil lahat ng bansa galit na sa pag-uugali ginagawa ng presidente nyo. Malapit sa South Korea. Inilarawan naman ng Australian Department of Defense ang mga aksyon ng J-10 Chinese Air Force plane bilang napakadelikado at hindi ligtas para sa kanilang mga tauhan. Labis itong ikinagalit ng Australia. Ayon sa kanila,
Walang karapatan ng fighter jet na bombahan ng flare ang kanilang helicopter lalo na't hindi naman ito under military operation. Ang isinagawa raw ng China ay masasabing pag-udyok ng kaguluhan sa rehiyon. Itinanggi naman ito ng China at sinabing ang Australia ang nag-uumpisa ng gulo dahil sa panghihimasok nito sa kanilang teritoryo. Sinabi rin ng China na warning Lahat naman teritoryo nila, no? Malamang nga yan, dito yan sa may banda sa atin, sa South China Sea, na pangalan nila yun, no? Sa atin, West Philippine Sea, no? So, iba talaga to. Parang lahat gusto kanila. Ayaw nilang madaanan yung lugar nila. Samantalang sila, nanghihimasok sa lugar na may lugar. Ganun sila ka, walang manner, no? Parang, ano kaya kala nito ni Xi Jinping sa bansa niya, no? Malaki lang kayo, pero sa dami ng kalaban nyo, kahit mga 3 bansa nga lang kalaban nyo, Amerika, Japan, tsaka Philippines, malamang durog na kayo eh. Baka nga sa Amerika lang eh. lamang ang ginawa nilang flare at gusto lamang nila itaboy ang eroplano. Hindi ito tinanggap ng Australia at sinabing pwedeng malagay sa panganib ang kanilang mga tauhan sa helicopter. Una ay kapag tinamaan ang engine nito, pwede itong bumagsak. Pangalawa, dahil sa flare ay maaaring mapinsala ang router blade ng helicopter at pwede itong masira. Nangyari ito noong Sabado. Ayon sa mismong report, ang Australian MH-60R Seahawk helicopter ay nasa misyon ng pagpapalipad nito sa utos na rin ng United Nations na magpataw ng parusa sa North Korea. Habang tahimik na lumilipad ang Seahawk helicopter, ay mabilis na dumaan ang mga eroplanong pandigma ng China ay walang pakundangan na naghulog ng mga flare sa taas na Ugali nila yan, no? Hindi lang isang beses o ngayon nila ginawa yan, no? Alam ko sa eroplano rin ng Amerika, ginawa rin nila yan eh. Yung matinding pag-maneuver, yung biglang liko sa harapan mismo ng ah, eroplano ng Amerika. Siyempre medyo kitang-kita nga nun sa video eh, talagang yumanig yung parang bang pagbiglang preno ng isang sasakyan kunwari bus, talagang mapapaano kayo eh. Dahil delikado, dahil kung hindi, pwede kayong magkasalpukan sa ere, no? Ganun ka walang manner yung mga incheck na to, no? Grabe dapat para para talaga sa akin dapat to pagtulong-tulungan na to eh. Para tumino ba? Para makatikim talaga ng gulpi di gulat. Grabe no, lahat na lang kinaya-kaya. 300 metro sa mismong harap ng helicopter. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa insidente, ngunit ikinagalit ito ng Australia dahil maaaring humantong sa pagbagsak ng helicopter kung ang mga ito ay tumama at naipasok sa makina. Ito na rin ang pinakabagong komprontasyon sa karagatan sa pagitan ng mga bansa na kaaway ng China. Hindi rin naman maitatanggi na nahaharap ngayon sa matinding problema. Yan, yung mama na yan, ang pasimuno ng kaguluhan ngayon eh. At pwedeng yan din ang magsimula na bansa na yan at mismo yung mama na yan, mag-provoke o matuloy ang WW3 na ayaw na rin naman ng buong mundo. No? Kahit ng mga NATO, Amerika, eto lang eh. Dapat talaga to, siguro muna patawan talaga to ng matitinding sanction, kagaya ng ginawa sa Russia, para mapilayan to eh. Kasi walang parang naninita sa kanila na iniisip nila, ganun sila kalakas, kaya bang, no? Pero hindi, mahihinang klase yan, mga made in China gamit yan, no? Mahihinang klase, marami lang yan, quantity. Pero quality, wala yan. No, madlang netizen, no? So, sobra na pag-uugali nito na pinapakita nila sa buong mundo. Kaya tayong mga Pilipino, dapat huwag tayong magpapabuli dyan, no? Lalong-lalo na itong ilalabas nila sa June 15 na manghuhuli sila ng magte-trespassing sa kanila. Unang-una sila nga yung trespassing dyan. Dito sa atin, dapat sarili nilang bansa ang kinukulong nila at hinuhuli. Makapal din ang mukha na itong mga to eh. Ang dalawang bansa sa kanilang pakikipagkalakalan na tinawag pang ang undisputed trades. Siyempre, hindi aamin ng China sa kanilang ginawa
at sinabing self-defense lamang ang kanilang pagtaboy sa helicopter. Ayon sa Beijing, sadyang lumapit talaga ang helicopter ng Australia at bilang proteksyon sa kanilang maritime at air security ay kailangan nila ito. Maritime, baka dito pa sa amin yan, ha? Grabe kayo, talagang lahat na lang kinuha nyo na inyo. Lahat-lahat inyo no? Gawin. Ito ang naging pahayag ni Chinese Foreign Minister Lin Jian. Sinabi rin ng China na ang tunay na layunin ng helicopter ay magmasid sa kanilang mga ginagawa at ito ay malaking pagkakamali dahil hindi sila papayag na malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, ang MH-60 Seahawk ay isang twin-engine helicopter at nagdadala ng 3 tripulante na may basbas mula sa United Nations ayon sa Australian Navy. Nagpasalamat pa rin ang Foreign Minister ng Australia na walang nasaktan sa nangyaring insidente pero patuloy na magproprotesta laban sa agresibong aksyon ng China. Pinundena din ni Defense Minister Andrew Hastie ang Okay yan, protest, no? Diplomat protest sa ibang bansa. So para dumadami ang mga nagrereklamo sa kanila, magiging ebidensya yan para kondenahin na sila ng buong mundo, no? Sa India, ganun din ang ginagawa niyang mga yan. Kaya mag-iingat din sila ron. Malakas na weapon din ang hawak ng India, no? Pang-5 ata sa malakas na bansa sa buong mundo yun. Ang lakas ng loob na itong Chinese na to, no? Ano bang akala nila talaga sa bansa nila, no? Kayang-kayang dosawin yung bansa nila ng mga titirahin sila ng buong mundo. Kawawa dyan yung mga mamamayan doon sa China. No, maraming mamamatay doon. Dapat kayong nandyan sa China, mag-civil war talaga kayo dyan. Pababain nyo na yung presidente nyo si Xi Jinping kasi talagang pinapahamak ang pamilya nyo at ang bansa nyo. Lusaw talaga yan. bagong aksyon ng China at inilarawan niya ito na provocative and dangerous interaction. Noong nakaraang taon, buwan ng Nobyembre, nagkaroon din ng komprontasyon ang China at Australia na umabot pa nga sa pagkasugat ng isang diver matapos tamaan ng sonar attack mula sa People's Liberation Army. Ayon sa tagapagsalita ng China bilang babala, ang kanilang militar ay gumawa ng mga kinakailangang hakbang para mapanatili ang kaayusan sa kanilang teritoryo. Hindi rin daw sila papayag na basta-bastang nanghihimasok ang kahit na sinong bansa sa kanilang air security. Pero alamin muna, Pero sila pagka manghihimasok sila pag gusto nila pumasok sa mga ibang bansa, ano, kagaya na lang ng ginagawa nila dito sa atin sa Pilipinas, no, sa West Philippines. Na ultimo dyan sa Pag-asa, sumisilip na sila. Grabe, no? Pagka ginawa sa kanila, galit na galit sila. Pero pagka sila gumagawa, no? Di ba talaga ugali yan? Pangit. Dapat yan, kondenahin na yun talaga ng buong mundo para naman na sa ganun, wala nang may magganyan na bansa, no? Na parang astig-astig, no? Wala. Dapat walang ganun. natin bakit nga ba napadpad ang helicopter ng Australia sa air defense na sakop ng China. Magsimula muna tayo sa misyon ng Seahawk helicopter na ginamit ng Australia. Ang Australian helicopter na ito ay tumatakbo international na tubig ng Yellow Sea bilang bahagi ng Operation Argos. Ito kasi ay may basbas mula sa UN na magpataw ng parusa sa North Korea, so natural na tutulak ang helicopter papunta sa baybayin ng South Korea at iikot ito sa himpapawid na daraan sa itaas na bahagi ng norte. Subalit noong araw na iyon ay nagpapatrolya rin ang mga fighter jets ng China. Ito ang naging dahilan kung bakit nakaagaw ito ng pansin sa People's Liberation Party. Isang propesor naman na nagngangalang Donald Rothwell ang nagsabi na isang mapangahas na desisyon ang ginawa ng China nang harangin nito ang Seahawk helicopter ng Australia. Isa raw itong paglabag sa international law at dapat mapanagot ang China sa kanilang ginawa. Dapat talaga mapanagot na, no? Dapat nga ngayon eh. Dapat kondenahin na yan eh, no? Ng buong mundo. Kasi abuso na talaga lahat ng ginagawa nila. Puro lahat labag, no? Labag sa batas, no? Parang sila batas ang gusto nila eh. Sila masunod eh.
Grabe. Babagsak din kayo, malapit na. Mga Chekwa, ayan, mga nandiyan sa China. Ang engkwentro mga 7:30 ng gabi noong Sabado. Ang Assistant U.S. Secretary of State, Daniel Kritenbrink, ay nagsabi noong Martes na ang U.S. ay labis na nag-aalala tungkol sa insidente at nagpahayag ng pakikiisa sa Australia. Sa pakikipag-usap nito sa mga mamamahayag sa isang pagbisita sa Canberra, sinabi ni Kritenbrink na ang insidente ay bahagi ng isang mas malawak na kalakaran kung saan ang militar ng China ay nagiging mas agresibo at mapaminsala sa pagpapatakbo sa tubig at airspace sa paligid ng China. Parang naghahamon talaga 'tong mga China na 'to, eh, 'no? Talagang parang gusto na nilang subukan yung sandata nilang palpak, 'no? Sana nga para sa'kin subukan na nila, eh, 'no? Kondinahin na 'to, eh, 'no? Para malaman din nila kung ano yung talagang hinahanap nila. Akala nila kaya nila yung 2, 3 bansa nga lang di nila kakayanin, eh. Eh, ng buong mundo pa. Anong tulong ng Russia mabibigay sa kanila, eh, sila nga po tumutulong dun. Ang North Korea, eh, kakalahating bansa lang yan, 'no? Eh, isang bomba, 2 bomba lang din diyan, eh, ubos yan. Ano pa ang kakampi niyo? Pakistani, Iran. Eh, yung Iran namatay na nga yung presidente nila, 'di ba? Kahit papaano medyo mag-a-adjust yun. 'Di ba Pakistani, eh, naka naka-ano lang sa inyo, nakasunod lang sa inyo yan. Ano pa? Ano ba tingin niyo sa bansa niyo, 'no? Malaki lang kayo pero hindi kayo gano'n kalakas. Wala pa nga kayong napatunayan sa digmaan ng World War I tsaka World War II, eh. Sinakop pa nga yung kalahati ata o ilang bahagi ng bansa niyo ng Japan na napakaliit lang din. Tapos ngayon dumami lang kayo ng mga sandata niyo, pero wala kayong experience na manalo. Nagpahayag rin si Kritenbrink ng pag-aalala sa ganitong mapanganib na pag-uugali ay maaaring magdulot ng isang aksidente at mas masahol pa. Sa kabilang banda, pinuri niya ang Australia sa pagtulong na ipatupad ang mga parusa ng UN na may kaugnayan sa mga paggamit ng sandatang nuclear ng North Korea at hinimok ang China na gumawa na lamang ng mga bagay na may magandang maidudulot sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang pinuno ng oposisyon ng Australia na si Peter Dutton ay hinimok na tawagan ang pinuno ng China na si Xi Jinping upang ipahayag ang mga alalahanin ng Canberra sa pinakabagong insidente. Ngunit katulad din sa mga nakaraang dialogo, ay tila bingi at bulag ang China rito. Ganyan naman yung mga Chino na yan, eh, lalo na yung presidente nila. Pag alam nilang may ginagawa silang mali, ayaw nilang sumagot or magpaliwanag kung ano yung bakit nila ginawa yun. So kahit dito na lang din sa atin, eh, no? Yung ginawang pang-laser na itong mga Chekwa na to dyan sa West Philippines sa mga barko natin at may mga pansamantalang nabulag tayong mga kurdo, no? Tinawagan din yan or minil. Walang sagot, no? Sa ating gobyerno kung grabe. Kaya dapat yan talaga kundinahin na. Para sa akin, kundinahin na yan. Talagang dapat kung talagang papalag, edi subukan nila. Ganun lang naman yun, eh. Baka bigla silang mataranta. Kaya dapat yung mga tao diyan sa China talaga, paulit-ulit ko man sinasabi, yaan talaga nagpapahamak sa inyo, sa mga pamilya nyo, sa buhay nyo, sa bansa nyo. Isang tao lang nagkokontrol dyan, si Xi Jinping. Kung ako sa inyo, mag-civil war kayo, pilitin yung pababain yan. Dahil pagka hindi talaga tumigil yan, dahil yan talaga yung pangit na ugali sa inyo number one, na talagang patuloy niyang ginagawa yung ganyang pagpuprovoke sa mga ibang bansa, talagang malulusaw ang bansa niyo, patay kayo lahat dyan, no? Ayaw nilang makipag-usap sa Australia at magbigay ng maayos na paliwanag sa nangyari. Pero hindi rin naman ito bago dahil matagal nang may mahabang tunggalian ang Australia at China. Hindi ito ang unang insidente na kinasasangkutan ng isang Chinese jet na pinagmulan ng kaguluhan sa himpapawid kasama ang isang Australian aircraft. Dahil 2 taon na ang nakararaan, Hunyo 2022, isang Chinese J-16 na nagpapatrolya sa South China Sea
ang naglabas rin ng parehas na mga flare o mga piraso ng aluminum na ang layunin ay lituhin ang radar sa isang missile malapit sa isang Australian. Kaya madlang netizens yung lumalabas na gano'n, yun yung flare, no? Pagka ang jet fighter hinahabol ng missile, nilalabas nila yun habang lumilipad sila para dun tumama sa mga aluminium na lumalabas na yung pinaka-missile. So ngayon, yan, ginagawa nila yan na kahit walang humahabol sa kanilang missile, para nga daw ito lituhin yung radar na ginagamit ng Australia. At ito nga lang nakaraang araw, ang ginawa niya, nagpalabas siya sa helicopter niya para siguro ano yun isa yun sa delikaduhan, buti hindi nangyari. Na pag pumasok talaga yung aluminum sa engine ng helicopter, babagsak yun. Or kaya dun sa may pinaka-LC, di ba? So hindi nila iniisip na pagka nangyaring bumagsak yun, pwede nang panimulan niya ng WW3. Mukhang handang-handa na sila no? So sana, kung dinahinto o bigyan ng malaking sanction sa ginawa niyan at sa ginagawa nila dito sa panghihimasok sa West Philippine Sea, dito sa ating mga Pilipino na pambubuli nila, ang pagsira nila ng kalikasan. Lahat na lang ng kasamaan, kalagiman, ginagawa nitong mga to, lalong-lalo na ng presidente nila kasi yun lang ang nag-uutos dyan. Dapat kundinahinan talaga. Para na sa ganun, malaman na kung ano ba talaga ang gusto nitong mga Chekwa na to, kung kaya ba talaga nila kalabanin ng buong mundo. Yan P8 kung kaya't ang mga strip ay nahuli sa makina nito. Nagpakita naman ang Amerika ng listahan ng mga kinasangkutan ng Chinese fighter jets sa makalipas na taon at masasabi talagang marami itong nalabag na karapatan dahil sa mga agresibong gawain sa pagpapalipad sa himpapawid. Nalaman kasi sa ulat ng 2023 Department of Defense sa Military and Security Developments involving. Last year lang yan, 2023. Siguro yan 2023 na yan, makapal na yan na marami silang ginagawang mga violation, no? Yung mga ganyang kaharas na ginagawa nila sa mga dumadaan. Kahit sa lugar man nila yan, dumaan lang naman, di ba? The People's Republic of China na mula 2021 hanggang 2023, mayroong mahigit. Kung sila nga hindi lang dumadaan, kundi nang hihimasok pa no? Tapos sila pa siga. Ganun gusto nila Walang, ayaw nilang na iniisahan sila, pero gusto nila, sila nang gugulang sa lahat ng bansa, no? Mali yan. Meron kayong karma, no? 180 kaso ng mapilit at mapanganib na air intercepts laban sa sasakyang panghimpapawid ng US sa rehiyon na kinasangkutan rin ng mga sasakyang panghimpapawid ng China. Kalaman kasi sa ulat ng 2023 Department of Defense sa Military and Security Developments involving the People's Republic of China na mula 2021 hanggang 2023 mayroong mahigit 180 kaso ng mapilit at mapanganib na air intercepts laban sa sasakyang panghimpapawid ng US sa rehiyon na kinasangkutan rin ng mga sasakyang panghimpapawid ng China. Lalong lumalakas ang loob ng China kapag hindi ito pinapatawan ng malaking parusa. Kaya inudyukan ng Australia ang Amerika maging ang mga kaalyadong bansa nito sa kanluran na patawan ng mabigat na sanctions ang bansa. Isa sa nilalaban nilang dahilan para mapatawan ng mabigat na parusa ang China ay ang palihim nitong pagtulong sa Russia sa hindi matapos na digmaan nito sa Ukraine. Nauna nang sinabi ng China na wala silang kinalaman at hindi sila tumutulong sa Russia. Subalit alam ng karamihan na isa itong kasinungalingan. Malapit na magkaibigan. Patawa na yan, no? Para humihinaan ng konti, nakakala nilang malakas yung bansa nila, no? Para magkaroon din ng konting katakot to, no? Kawawa yung mga naninirahan sa China pagka talagang hindi tumigil po si Igan ang Russia at China at alam ng mga eksperto na ang China ang nagiging economic partner ngayon ng Russia dahil wala naman ibang tutulong rito. Pero tignan mo, yan dalawa na yan, bandang huli magtitirahan din yan. May paplastikan lang yan kasi alam nila pares nilang kaaway ang Amerika kaya yan nagkakasundo. Pero kung sila lang din, nagkakagulangan na yan. Kinukuha ng
teritoryo tong si Xi Jinping dito sa Russia, no? Lahat na lang kahit kaalyado nila talagang wala silang patawad, no? Kaya yung China na yan, kawawa yun. Pagtutulong-tulungan ng buong mundo yan. Kundi ang China na may mataas na ekonomiya. Naniniwala rin ang mga eksperto na malaking epekto na sa Russia ang mga economic sanctions na naipataw ng mga kanluraning bansa at ang tanging bumubuhay na lamang sa kanila ay ang China. Kaya naman, ito ang kinokondena ng ibang mga bansa na magpataw rin ng mataas na parusa sa China. Kung sa gayon ay matauhan ito sa mga agresibong aksyon na nagaganap sa karagatan at himpapawid. Sa huli, lubhang mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Australia at China. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China, ay hindi pumapayag ang Australia na manahimik na lang at ipagpapatuloy nito ang pagprotesta sa ginawa ng China sa kanilang eroplano. Ang China sa kabilang banda ay hindi apektado sa mga nangyayari na tensyon pagdating sa seguridad, habang ang Australia ay lumalapit na sa Estados Unidos sa pagsisikap na kontrahin ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon ng Asia-Pacific. Inaasahang bibisita sa Australia si Premier Li Qiang ng China sa susunod na buwan, sabi ng Albanese. At mula rito, inaasahan nila na magkakaroon ng isang mahabang dialogo patungkol sa kanilang sigalot. Anuman Dapat yan pagka pumunta, gapusin na. Tapos kondinahin na yung China, lalo si Xi Jinping, no? Dapat to ipa-assassin na yan eh. Pasensya na kayo madlang netizen ha. Talaga nakakainis lang kasi talaga yung mga ginagawa talaga ng mga China People's Liberation Army at itong presidente nila, no? Pero hindi naman po tayo talaga galit sa lahat ng Chino, lalong-lalo na yung mga Chinese na naninirahan dito sa ating bansa kasi ang mga yan, may mga dugong Pinoy na at alam naman nila na mabuti ang Pinoy at alam din nila na hindi maganda ang ugali ng mga lahi nila, lalo na yung mga nasa bansang China, di ba? Lalo na yung presidente nila na alam nila na maling-mali ang ginagawa, no? Kaya nga ang balita ng China sa loob ng bansa nila, binabaliktad nila. Para ginagawa nilang mangmang yung tao doon, para alam ng tao nila, tama ang ginagawa ng presidente nila, para nga hindi ito pababain sa pwesto. No? So ito yung nagpapahamak sa buong bansa ng China, no? Katauhan, mga pamilya. Kung ako sa China talaga, sa mga Chinese diyan sa China, pag civil war sila, pababain talaga nila to sa Xi Jinping para hindi mapahamak ang kanilang mga pamilya dahil yan lang ang gagawa ng karahasan para matuloy ang WW3 at lahat ng sandata nakatutok dyan sa bansa nyo, no? Lahat ng isla nyo, lubog agad yan, isang tirahan lang yan. Kasi mga mahihinang klase lang yan, no? Ayun lang, madlang netizen, alam ko kayo rin na high blood at pagka naririnig nyo, everyday na lang na may balita pagdating patungkol sa China, lahat na lang ng pangit na ugali, napapakita talaga sa buong mundo na, no? So, yun lang po, hanggang dito na lang po, madlang netizen, at maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo. Malaking tulong po sa ating channel yon at mabuhay po tayong lahat, lalo po yung mga nag-subscribe, no? At yun po, si Tio Payong po muli ito ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Xi Jinping, world peace.